Alamin natin kung paano tayo maapektuhan ng trade war na yan sa pagitan ng Amerika at China. Kausapin natin si Professor Emmanuel Leyco, Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines Incorporated. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rachi. Magandang umaga, Connie. Maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga. Meron po bang direktang epekto sa mga kababayan natin itong mga dagdag na taripang ipinapataw ng Amerika at China sa isa't isa at yung nakaambang taripa rin sa iba't ibang mga bansa? Meron tayong nananatiling 10% na taripa for the next 90 days. At sinasabi nga nila na within 90 days, tatapusin dapat ang negosasyon ng Pilipinas at ng mga ibang bansa sa Amerika habang naka-pause o nakasuspinde yung mas mataas na taripa. Pero ngayon, itinaas naman ng Amerika ang kanilang taripa sa China up to 125% at ang China naman ay meron silang parang 80-something percent na taripa sa kanila. Mas malaki ang kanilang ginagawang palitan ng taripa kumpara doon sa ating mga taripa na ipinapataw sa atin. Malaking player ang China sa exportation ng mga produkto sa Amerika. Kaya maski na hindi tayo ang pinapatawan ng ganung kalaking taripa, ang tingin ko maaapektuhan din tayo indirectly. Kasi inflationary ang tingin ng mga ekonomista sa pagpapataw ng taripa sa China. Kasi most of the consumer goods sa Amerika ay nanggagaling na rin sa China. Professor, Professor, para mas maintindihan siguro ng ating mga kababayan, very short lang po, ano po ba yung taripa? Sino po bang nagbabayad nito at sino ba yung nakikinabang dito? Ang taripa ay buwis na ipinapataw ng importing country. Halimbawa, ang Amerika, pagka sinabi nilang magpapataw sila ng taripa, ito ay buwis na ipapataw doon sa mga nag-aangkat ng mga produkto galing sa ibang bansa. So in this case, 125% ang ipapataw ng gobyerno ng Amerika sa mga produktong nanggagaling sa China. Ngayon, sino ba ang magbabayad nito? Pagkatapos kolektahin ng gobyernong Amerikano sa mga nag-aangkat ng mga produktong galing sa China, ang mga importer naman ng mga Amerikano, ipapasa nila ang taripa na ito sa kanilang mga consumer. So gobyerno po, in short, gobyerno po ng Amerika makikinabang pero ang magbabayad ay yung kanilang mga mamamayan. Ganito rin po ang pwede mangyari sa Pilipinas. Tama po yun. May mga specific po bang produkto na inaangkat natin na tataas ang presyo dito sa 10% at least na pagtaas sa taripa habang nakabinbin yung 17%? Sa atin, meron tayo yung ating mga agricultural products at saka yung ating mga electronics, mga semiconductor, yung ating mga wiring harness. Ngayon, 10% ang ipapataw sa atin. Mas mataas yan doon sa mga kasalukuyang minsan yata 5%, 6% lang. Yung iba ay 3%. So, maski na hindi ganun kalaki ang itinaas, magiging mararamdaman yan ng mga naglilikas o mga exporter natin dahil hindi ito as competitive kasi magmamahal. So ang mga Amerikano naman, magdadalawang isip yan. Kayo na ba ang pinakamura? At saka pagka nagtaas ng presyo ng mga produkto galing sa Pilipinas, bibilhin pa rin ba yan ng mga Amerikano? Okay. So talagang posible magkaroon ng shift pagdating sa market dahil dito sa mga taripang ipinapataw ng Amerika. Well, abangan po natin ang magiging resulta nitong sinasabing negosasyon ng Amerika sa 75 bansa pagdating sa kanilang taripa. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Economist Professor Emmanuel Leyco.